ngayon, eto na. Punta naman po tayo dito naman sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, ayon po dito kay Panelo, talagang eto daw pong abogado ni Duterte na si Kaufman mga kababayan, dinurog daw po yung prosecution or yung prosecutor ng International Criminal Court. So ngayon ito, pakinggan po natin. Okay, Attorney Sal, your assessment po dito sa defense of Attorney Nick Kaufman. The prosecution theory has been shattered to pieces. Beyond their completion. You know why? Because the very... Sabi dito ni Kuya Lore S. Del Rosario, kita ko driver mo tol, mukhang astig. Hindi lang astig, talaga sobrang astig. Yan, andyan siya, nanonood. Anyway, Kuya Lemar, shoutout ha. testimonial evidence and documentary evidence presented by the prosecution have been thoroughly rebutted by, let's go to the testimonial evidence, contradictions between and among the so-called witnesses, even contradictions with the witness himself or herself. Madalit sabi, puro batay or based on hearsay, double hearsay, speculation. Di ba mga kababayan, kung matatandaan nyo kapag ka nagsasalita itong si Kaufman, minsan nai-interrupt yung live. Yun pala mga kababayan, ng story pala noon, kapag pala sablay na yung sinasabi nitong si Kaufman o naiilagay na sa panganib ng mga posibleng magtestigo o mga witnesses mga kababayan, pinapaalalahanan po siya ng mga judges, ng mga presiding judge, na wag ilagay sa panganib yung buhay ng mga testigo mga kababayan o posibleng mag-witness. Doon pa lang makikita nyo na yung paraan nitong si Kaufman mga kababayan puro ingay lang. Yung paraan ng pagdepensa niya dito kay Duterte. Anyway, tuloy pa natin. Surmises. Yun naman sa documentary evidence, sinabi ko na kanina yon, yung the very document na pininisinta nila para ipakita yung murderous intent, saka yung tinatawag nilang community or conspiracy between the president and the PNP, sumabog din sa mukha nila kasi yung dokumentong circular na sinasabi nilang yun ang command to kill, lumalabas, the very document itself shows na nakalagay doon, if you have to arrest, you have to do it in accordance with law. Kaya sumabog sa mukha nila lahat. Of course, the prosecution is saying na maganda yung kanilang president. Pagka itong after 2 months mga kababayan at lumabas na yung desisyon ng International Criminal Court na proceed to trial etong kaso ni dating Pangulong Duterte, tatawanan ko itong si Panelo. Kasi ang yabang-yabang niya ngayon Pinalalabas niya na dinurog daw ni Attorney Kaufman yung mga prosecutor ng International Criminal Court dahil puro hearsay lamang daw po o sabi-sabi yung mga ipinresentang ebidensya mga kababayan. So ngayon, malalaman natin yan. Kapag ka nag-go to trial, alam mo na Panelo yung ibig sabihin. Nagkamali ka sa mga sinasabi mo ngayon. But they're entitled to their imagined satisfaction of their presentation. So, Yes. In short, sir. In short, bagsak sila. If the resolution of the International Criminal Court will be based on evidence, dismiss na ang kaso. Or what could be other basis ng ICC for doing otherwise sa magiging decision nila? Doon na papasok yung, kasi there are many people who have watched the proceedings very hopeful na madi-dismiss. Kami kasi, ang problema, this court has assumed jurisdiction when there is none, in violation of the Rome Statute on the principle of complementarity. Secondly, despite the fact that defense has raised the issue of jurisdiction in the matter of withdrawing, bakit nila sinimulan pa rin ang confirmation of... Hindi kasi mga kababayan ito nga yung hindi ko maintindihan dito kay na Panelo at dun sa iba pa na mga DDSet mga kababayan. Lagi nilang ipipilit yung jurisdiction. Maliwanag nga na ayon po sa rules ng Roman Statute, kapag ka may nauna na silang investigasyon mga kababayan, nung sila ay miyembro pa ng isang bansa, kailangan po nilang ipagpatuloy yon kahit pa nag-withdraw ang isang bansa mga kababayan
ng pakikipag-partnership sa kanila o kahit pa nag-withdraw sa Roman Statute. Lalo na at may naunang investigasyon nga mga kababayan. So ngayon, ang isa pa dito, nagtatrial na nga eh. 'Di ba? Nagkaroon na nga ng confirmation of charges na andiyan ka pa rin. Attorney Sal Panelo sa usaping jurisdiction, nasa kamay na nga ng International Criminal Court si dating Pangulong Duterte. So dapat ang pinoproblema mo at iniisip mo kung ano ang kahihinatnan ng kaso ni Digong dyan sa International Criminal Court. Sa usaping jurisdiction, wala, tapos na tayo dyan. Kasi nasa kamay na ng International Criminal Court etong si dating Pangulong Duterte. Charges. And that's part of the proceeding. Ibig sabihin, we're afraid that it might have prejudged the case. Pero kung ebidensya lang pag-uusapan, wala. If you're objective enough, hindi ka bias, di-dismiss mo ang kaso. So dito sir, hindi kayo nakatulog sa submission kasi di ba sa mga nakaraang araw sir nakatulog? Hindi, actually nakakatulog ako dahil sa jet lag. Nagkataon naman sa presentasyon ng mga prosecution. No? Tsaka isa pa, paulit-ulit lang naman yung mga kasinungalingan nila. Kaya di ba sinasabi yung isang abogado doon, there is a virus of immunity. Kaya hindi ba sagot ko kagad? Ang ibig niya sabihin, virus of lies that they have been propagating all these years. Sir, the defense will have another 30 minutes tomorrow. What do you hope to hear or what do you expect to hear from Attorney Kaufman and Dolph Jacobs? Siguro he will be elaborating on what he has started today. No further arguments aside from those raised already? Depende kung meron pang isang issue na ni-raise ang prosecution na hindi niya pa natatouch. Sir, yesterday, Sorry, ate ko muna. Sir, anong future nito doon sa pending pa rin na question sa jurisdiction kung eto't gumulong na yung hearing ng confirmation of charges? Yan ako. I mean, what's dito, the- sir, may pending na appeal pa si Attorney Meron nga. Kaufman sa question ng jurisdiction. And yet, the confirmation of charges hearing has happened. Exactly, kaya nga we are afraid na baka iba ang lumabas na Ayan, nakita niyo mga kababayan kung tutuusin nga talaga, kung iisipin nyo, dapat hindi na nga napapag-usapan dito yung jurisdiction kasi nga nasa kamay na ng International Criminal Court itong si dating Pangulong Duterte. Dapat ang pinoproblema nga ni Panelo dito kung paano nila ilalabas itong si Digong, kung paano nila papakiusapan si Kaufman na galing-galing nga naman. Huwag puro accusation, yung mga pinagsasasabi at pamali-mali pa. resolution instead of dismissing it. That's why you had the We're hoping for the best and expecting the worst. Sir, tomorrow the place of detention will also be reviewed by the pretrial chamber 1. Meron po bang particular request yung defense counsel, let's say per se, change the place of detention of the former president? Not that we know of. No, we haven't talked to Attorney Kaufman on that matter. Sir, Attorney Kaufman did not delve too much into the jurisdiction arguments. Do you think there might be any effect on the decision? Jurisdiction can be raised at any stage of the proceeding, even at the end of the trial. So wala problema doon. Sir, Attorney, I am curious until when is the duration of the process of this Duterte's case? If the ICC has cited, how long it will take? Ay, hindi natin Cited it or what? And we do not know exactly kung hanggang kailan matatapos na. So, Attorney Sal, you have Diba? this apprehension na Kaya yung mga didisit yan, wag na kayong umasa na makakauwi agad-agad si Digong. Maliwanag pa sa sikat ng araw mga kababayan na mahabang panahon ang guguguli ni Duterte dyan sa International Criminal Court. Hanggat hindi natatapos yung kanyang hearing, yung kanyang kaso dyan, malabo siyang makauwi. ICC might have prejudged already. Saka tandaan nyo mga kababayan, walang magagawa yung signature caravan na pinapakalat itong sina Alputera para mapabalik si Duterte. Kasi maliwanag dito mga kababayan na malabo nilang mailabas sa International Criminal Court si Digong. Well, you cannot escape that apprehension kasi nga, because of the jurisdiction issue, we've been pounding na you have violated your own principle of complementarity, which is the very core of jurisdiction of the ICC to all member states. Kaya medyo takot kami. Tapos, niraise na nga yung issue ng jurisdiction, tinutuloy-tuloy mo pa, hindi mo pa nga nare-resolve with finality.
But we hope that the court will do its duty to resolve the case on the basis of merit. Kasi if on the basis of merit, yung dokumentong prinisente nila, dokumentong destroying its own cause. At yung testimonial evidence naman, katakot-takot na double hearsay, multiple pa nga eh. Sila nagko-contradict, pati yung sarili. Gaya nung, di ba, narinig nyo kanina, yung isa was testifying na pinatay niya through knife. Pagkatapos subsequently, sinabi niya baril. Tapos yung iba naman testigo, hindi, never naman gumamit ng baril niya. Doon lang makikita mo na kagagawan lahat ito. So yung sinasabi, yung charge na inutos, implemented, may mga reward money allegedly, and all these accusations, na-rebut lahat yun. Yes, kasi nga hindi ba sinasabi ni Attorney Kaufman, walang direct link eh, walang testigo na nagsasabi na inutusan siya. Puro sabi ni ganito, sabi ni ganyan, sabi ng driver, nagaling doon sa isang driver din o galing din sa isang security. Sabi ni Kuya Lori, tol, sa 2050 daw ang release niya na mawalang sala. Nakaw, baka hindi na yun typical na tao. Baka nasa garapo na yun. Kaya wala, talagang walang kaso. But despite that, Attorney Sal, you're not yet that confident, no? Na hindi ito mauuwi sa confirmation. As I said, on the basis of evidence, we're confident. Pero kung titingnan mo yung ibang aspect, medyo nag-iisip ka. Sir, ano yung pinaka-strong argument na inilahad ni Attorney Kaufman para sa inyo? Yun ang sinabi ko kanina, yung testimonial documentary evidence have been shattered to pieces. Nasira talaga sila doon. Bukod sa issue ng jurisdiction, Attorney Sal, meron pa po kayong gusto sana hopefully na ilatag ni Kaufman sa kanyang Hindi na, nilatag niya na nga lahat eh. Kasi yung kaso, you can win a case on the basis of your testimonial and documentary evidence. Pag nasira ka doon, ay kalimutan mo na yung kaso mo. Tanggapin mo na yung pagkatalo mo. Sir, we know you're here to observe, but Ngayon, yung sinabi ni Panelong yan, na kapag ka nasira ka doon, tanggapin mo na yung pagkatalo mo, sira na yung kaso mo. Ganyan din po mga kababayan. Yung sinabi niyang yan ganyan din yung sinasabi natin doon kay Baligod. Kapag ka nasira yung ebidensya mo, yung dokumento mo, sira na. Yung lahat ng nakalap mong ebidensya, sira na yung mga possible na pwede mong isampang kaso laban doon sa mga taong gusto mong kasuhan. Diba mga kababayan? Kaya nga napakahalaga po ng bawat kahit katiting na ebidensya mga kababayan, napakahalaga po niyan. Kapag ka may isang nagkamali ka o nasira, sira na lahat yung ebidensya mo. Anyway, tuloy pa natin. nonetheless, hindi man kayo basbas sa mga abogado, did you have an input doon sa naging depensa ng Kaufman po? As I said earlier, Attorney Kaufman made a thorough job on this case. He made a thorough research. He read all the speeches. He went over all the documents. Kaya madali niyang maribat lahat ng mga aligasyon ng kabila. So wala kayong naging contributions dito sa kanyang mga depensa? Well, in the sense na hindi kami nagkausap-usap, wala kaming kontribusyon. But if you will listen to him, sinasabi niya na he has been following our careers all these years, naririnig niya yung mga argumento namin sa iba't ibang plataforma, siguro nakatulong din kami. May napulot siya sa amin. So what's next after this, Attorney Sal? Umuwi na tayong lahat para kumain. We still have a day more. Ayan mga kababayan pagka lumabas yung desisyon ng International Criminal Court after 2 months, babalikan natin si Panelo para kamustahin mga kababayan. Kasi maliwanag yung sinabi po niya dito, talagang dinurog daw ni Kaufman yung prosecution ng International Criminal Court mga kababayan, yung mga prosecutor na nagdepensa doon po sa mga biktima mga kababayan ng AJK ng dating administrasyon. So kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po sa kayabangang ito ni Attorney Salvador Panelo? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan mga kababayan. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay